Alam nyo ba na ang pakikipagrelasyon sa isang narcissist ay emotionally draining? Marami sa inyo ang nakaka-experience nito at nakaka-relate dito. Ito yung feeling mo na pagsapit ng gabi, drain na drain ka. Yung parang nasipsip ang enerhiya mo. Para kang kung baga sa vampira ay ikaw ay nasupsup ang dugo, nasipsip ang dugo mo. Yun yung feeling mo. Yun yung nangyayari kapagka nasa narcissistic relationship ka. Pagka narcissist ang iyong asawa, ang iyong jowa, ganun ang mangyayari. And ito, no, magugulat kayo rito sa sasabihin ko. Ang narcissist ayaw ng kapayapaan. Gusto nila ng gulo, ng drama. Feeling nila na dedrain sila pagka walang drama. Na-dedrain ang energy nila. Pero ikaw naman, no, ikaw naman, ang effect sa iyo, kapag ka walang drama, matino ang relasyon, no, ikaw naman yung na-energize, no, siya na-drain. Kaya ang gagawin niya, no, para hindi siya ma-drain, manggugulo siya. Kailangan niya ng drama. Kasi ang drama ay fuel, ang drama ay oxygen niya, ang drama ay nag-invigorate sa kanya, ang drama ang kanyang stimulator, ang drama ang kanyang energizer, ang drama ang kanyang battery, ang gulo ang kanyang pampasigla, ang murahan ang kanyang pampagana, aphrodisiac niya ang mga kung ano-anong gulo, etc. etc. Pero sa side mo, draining naman to. Kung sa kanya is siya ay ginaganahan, siya ay sumisigla, ikaw naman ay nauubos. So nade-drain ka naman. Yun naman yung nangyayari sa'yo. Pag may drama, may gulo, may kawalanghian, no? Iglas na iglas siya, energetic na energetic. Ikaw naman drain na drain. Kaya at the end of the day, mararamdaman mo na sobrang draining na ang araw mo. It's because of him, because of her. So yun yung ibig sabihin kapag ka nakikipagrelasyon ka sa isang narcissist, emotionally draining talaga yan. And in fact, ito yung nakakalungkot dito na kamalas-malasan na inaabot ng isang biktima ng narcissist ay nagde-demand ang narcissist ng peace sa relationship. Sasabihin niya sa kanyang asawa o sa kanyang jowa na gusto ko ng katahimikan, huwag mo kong guluhin. Pero in fact, kung i-analyze mo, siya naman yun ang gugulo. Pero pag nagkagulo na, ibibintang sa'yo. Tapos ipagkakalat ka o sasabihin sa mga kapitbahay o sa kapamilya mo na iyon, walang hiya o nagmumura, walang hiya ito, nagwawala na o kung ano-ano na pinagagagawa. Pero the reality is, kaya ka nagkaganon, kaya ka naging magulo, kaya ka naging bungangera, kaya ka naging bayolente, kaya ka naging palamura na din, kaya ka laging nagwawala, kaya ka laging nagagalit, ay dahil sa kanya. Pinoprovoke ka from time to time, ginagalit ka ng ginagalit. Kasi nga, gusto niya ng drama. Pero ang tingin ng mga tao sa paligid, siya ang biktima, siya ang mabait. At ikaw yung naririnig nila kasi na nagwawala. You know what's that? That is what we call reactive abuse. So, reactive abuse, remember that. Okay? Research niya, reactive abuse. So, kung sino sa inyo ang nakaka-experience ng ganito na gagalitin kayo tapos tatahimik siya, di magwawala kayo, magbabasag kayo, tapos lalabas sa gate, tapos kakausapin yung kapitbahay, sasabihin ng kapitbahay ay, uy, ano nangyayari? Ayun, nagwawala na naman yung misis ko. O nagwawala na naman yung mister ko. Tingnan mo, napakawalang hiya talaga yung mister ko eh. O napakawalang hiya talaga ng misis ko. O kaya lalapit yung pamilya. O ano nangyayari dyan? Ay, nagwawala na naman. Ano bang bago? O, pero ang hindi alam ng mga tao, kaya nagwawala yung asawa, dahil pinurubok, no? Pinurubok. Kasi nga, drama ang kanyang pampagana. At ikaw naman, ang drama ang pampa-drain ng emotion. Kaya emotionally draining. Okay? See you in my next content. Bye for now.